kapwa ko kahanay sa 99.9% mga Pilipinong itsapwera, bagaman mga soberano din naman tayo, meron po akong panukala. Panukalang sagradong kasunduan sa pagitan nating mga botante at mga juror advocate candidates 2025. Team Juror. Opo. Sa tumbukang usapan, ang sagradong kasunduang ito na aking gustong ipanukala at sana all ay aprobahan. Ano po? Ito nga po, ang kasunduan, sagrado kasunduan. Itong ating Team Juror Advocates Candidates 2025, ang gawin nilang pangunahing plataforma ay ang paghahain ng panukalang amenda numero 1 sa atin pong Bill of Rights. Karapatan natin mga soberanong mamayan sa hukumang trial by jury. Hukumang hurado nating mga soberanong mga mamayang Pilipino. Ito pong karapatan na ito, opo, ay birthright ng bawat mamamayan sa isang demokratikong bayan. Yung bayan natin ay demokratiko, di po ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yan po nakasaad, nakaukit sa ating saligang batas. Pero sa realidad, di po tayo sovereign. Tayo po ay mga alipin ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Bakit po kanyo? Bakit po kanyo? Ito nga po yung missing in action. Yung demokratikong sovereign power ng mga mamamayan sa trial by jury. So yan po obligasyon ng ating Team Juror Advocate Candidates 2025. Well, kung meron pa sila iba pang mga panukala na para sa ikabubuti nating ng halos lahat sa ating mga mamamayang Pilipino, kung hindi man lahat, ano po, isalansan na nakamadahin na nila, number 2, number 3, bahala sila, ano ha? Pero ang number 1 talaga, yun nga pong karapatan sa trial by jury sapagkat gaano man kaganda ng kanilang mga panukala. Yung iba, may nagsasabi pa, bibigyan ko ng tigi-tigi 100,000 ang bawat Pilipino. Maganda, di po ba? Pero, kung wala po tayong karapatan sa jury justice system, na nakawin lang ang pondo at wala tayong magagawa. Hindi po ba? Sentido común naman po yan Diba? Aanin mo ang magandang panukala o ang magandang batas kung yung pondo swak sa bulsa ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Sentido común naman po. Ang obligasyon naman nating mga botante sa hanay ng 99.9% may tsapwerang Pilipino, bagaman mga soberano din naman, ay maging makinarya politika ng ating Team Juror, Team Juror 2025. Ibig sabihin, ilaan po natin ang ating sagradong boto para sa kanila. Approve po ba? Sana all approve, no? Pagkatapos, mag-aambagan tayo kung kinakailangan, piso-piso lang para yung ating mga masustinahan ng ating pagiging makinarya politika nila. Pwede din natin idirekta doon sa Team Juror. Ano po ang ating pong ambag? Gcash lang. Diba? Piso-piso, 5 piso, 10 piso. Aba, pag pinagsama-sama po, ang puwersa nating mga itsapwera, nako, madami po tayo 99.9% sa atin, mga itsapwera yung mga Pilipino hindi po ba? So, bukod riyan, gamitin natin ang social media, no ha? Spread the good news, ika nga, no ha? Yung mga troll ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan, makikita natin sa Facebook ba? Balandrahan kaagad natin ng kontrapektos. Sinusulong nila mga traidor at kawatan. Abay, walang masama kung pagmumurahin natin sila. Bahagi po yan ng ating karapatan
the right of expression. I-express po natin ang ating pagkadismaya, ang ating galit sa mga trolls na ito. Wala nang ginagawa kundi ibenta ang kapakanan natin. Ang bihira itong mga ito. So bukod pa rin, siyempre, bubulungan natin, paliliwanag natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, kakilala, maging mga kalaban, na ito pong karapatan sa trial by jury, ang siyang salbasyon ng ating nasyon. Nasyon nating mga itsapwera. Sapagkat, sa ngayon, ang hukuman, ang kabuktutang hukuman trial by palakasan ay kontrolado ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. So ito tayo. Wala na pong mahalagang exhibit dito kundi yung ating karanasan sa loob ng mahabang panahon. Umpisa pa nung idineklara ang ating kalayaan. Ginawaran tayo ng kalayaan ng United States of America, July 4, 1946. Umpisa na. Yung mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan, ginagamit na yung hukuman trial by palakasan. Nakaw dito, nakaw doon, abuso dito, abuso doon. Ang ating pong nagkakamtan sa mga traidor at kawatan. So, bukod sa pagbubulong-bulong, bukod sa paggamit ng social media, bardagulin yung mga troll ng mga traidor at kawatan, abay, bahala na kayo kung ano pa pwede ninyong magawa para maisulong natin itong people power revolution. Juror people power revolution. Kung gusto niyo naman na malaman, I mean, let us put it this way. Do not take my word for it. Sa beauty na hukuman trial by jury. Mag-research po kayo. Mag-research po kayo. Tingnan niyo po yung Transparency International. Doon po sa mga least corrupt country, siguro from 1 to 25 o 30, makikita nyo doon, lalo na yung nasa mga nakakaangat na bansa, makikita nyo doon ang common denominator nila, trial by jury of the people, by the people, for the people, ang usong hukuman sa kanila. Isa niyo Hong Kong. Hong Kong na ibalik na sa komunista. Pero yung karapatan ng mga Hong Kong yun sa trial by jury na panatili dahil kasama yun sa napagkasunduan nila. Yung Sino-Briton Agreement, hindi ako nagkakamali, sa magbabalik. Yung po South Korea, dati kurakot na bansa yan, kurakot ang kanilang mga pinuno, pero nag-shift sila sa trial by jury. So ngayon, maginawa na ang buhay na, ligtas at maunlad ang buhay ng mga Koreano. Miski yung Spain na nagpamana sa atin ng hukuman trial by jury, nag-shift din po. Hukuman trial by palakasan pala, pinamana sa atin ng Spain, nag-shift na rin po sa hukuman trial by jury. Kaya maging yung bayaw ng hari, nakulong din sa korupsyon. Kasi mga mamayan na ang humuhusga. Hindi na po yung mga traidor at kawatan sa pamahalaan. So, kung meron pa po kayo naisip na pamamaraan, gamit ang ating social media, gamitin po natin ating mga social media platform para maisulong ang Juror People Power Revolution. So yan po ang ating obligasyon naman sa darating. Ngayon pa lang, umpisa na natin ang pagsusulong ng Juror People Power Revolution. Sana all approve. All mga kahanay ko sa Itzacuera. So, pagpatuloy po natin sa pagpapatuloy na ating pagpapaliwanag, kung bakit natin dapat isulong ito, tandaan po natin, i-memorize na natin. Sintilo ko muna naman ito. Vote wisely. Juror Advocate Candidate 2025. Hey! Good morning! Kung pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilates Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa. Bago lahat, pakishare nyo po ang video ito. Malaking ambag na po sa ating Juror People Power Revolution na pag-share nyo nito.
sapagkat mas marami po tayong maimumulak na kapwa natin itsapwera at lalakas po ating pwersa. Pag tayo po'y nagkaisa, nako, ang bumangga, tiyak, giba. No? Anong sinasabi ng mga administrasyon at oposisyon? Wala pong binatbat yan sapagkat nasa ating team juror po ang solusyon sa korupsyon. So, pakishare po, mag-subscribe na rin po kayo. Libre lamang po ang subscription natin dito. Ho? Wala kayong iintindihin na babayaran. And so, sa ating pagpapatuloy, cheers po muna. Mga kapwa ko, itsapwera, soberanong Pilipino din naman. Walang kaduda-duda po. Korupsyon ang anay na sumisira sa ating lipunang Pilipino. No po? At marami ang nagiging anak ng korupsyon. Nandun na si human rights violations, yung tukang ni Digonggong, no, na hindi napapanagot ang animal, ano po, land grabbing. Sino bang number one na kilalang land grabber dito? Mga bilyar. Hindi rin napapanagot dahil sila daw ay buyer in good faith. Pinaiikutan po nila ang batas at sinusuhulan ng mga local government officials, ano, na may control sa hukumang trial by palakasan. Kaya namamayagpag po sila. Ang mga drug dealing, mga drug lords namamayagpag dahil kung hindi protector nila yung mga matataas na opisyal ng pamahalaan, abay, yung mga opisyal na mismo ng pamahalaan, matataas, ang mga drug lord. Diba? At di sila napapanagot dahil kontrolado po nila ang hukuman trial by palakasan. Tama? Trial by palakasan o kabuktutan ng trial by palakasan ng mga traidor at kawatan ang nagpapahirap sa hanay nating 99.9% mga itsapwerang Pilipino. So, again, gusto ko lang bigyan din, sentido ko mo lang naman ang bukod tanging solusyon sa korupsyon, Juror Revolution. Sentido ko muna naman. Cheers, Jurors Revolution. Alam nyo, makailan lang ginunita natin, no, ha? Ang EDSA People Power, ika-39 anyos na paggugunita. Puro lang tayo gunita, no, ha? Pero imbis na may panumbalik o maging demokratikong bansa tayo, abay lalo pa kamong nalugmok. Napatalsik natin ng isang diktador na pangalan ni Ferdinand E. Marcos. Diba? At ang pumalit, abay, sandamakmak po na mga diktador. Mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Bakit po kanyo? Kasi itong framers ng 1987 Constitution, either sinadya o kaya ay nakaligtaan o mga ignoramos lang sila talaga, ano ho? Binaboy ang demokrasya sa 1987 Constitution. Unang nilimbag nila ang 1987 Constitution. Sinayang po nila ang ginintuang pagkakataon, no? Para sila ay mag-iwan ng mabuting legacy sa ating bayan. Kaya nakita ninyo yung selebrasyon ng EDSA People Power Revolution. Halos nilalangaw. Kasi tayong mga mamayan, walang dahilan eh. Walang dahilan para maging masaya. Walang dahilan para ipagbunyi ang People Power EDSA Revolution. Wala eh. Kasi, imbis na maging ligtas tayo at maunlad tayo, abay, lalong nalulugmok po tayo. Ano bang ginawang kabulastugan itong framers ng 1987 Constitution? People power po, di ba? Pero nung mahawi ang ulap ng silakbo ng damdamin, no? Pagkadismaya, dahil tagumpay ng araw. Pero isang hungkang na tagumpay, no?
patuloy na inilagay ng framers ng 1987 Constitution ang batas sa mga kamay ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Patuloy na inilagay. At nang naiwan na power sa people, kili-kili power lamang. So ano po ang talagang solusyon? Mamaya, paliwanag natin yan stone by stone. No po? Meantime, may mga tumatakbong senador na ang mungkahi para daw maging makatarungan at makatao ang ating lipunan, federalismo ang kailangan. No, ha? No? Federalismo. Para never again daw merong maghahari-harian sa bayan. May tama ba sila? Ang laki ng tama nila sa utak. Ano po? Sapagkat exhibit number 1, United States of America. Sinasabi nila yun, ha? Pero sa maling pamamaraan. No? Pero talagang kaungasang nagawa ng framers ng Constitution, maliban sa hindi nila inilagay sa Bill of Rights, no? Ito mong ating karapatan sa trial by jury, no? Nilagyan pa nila ng local proviso para mag-isabatas ang Local Government Code of the Philippines. So, naging batas ba ito? 1992. Ang principal na may akda si Tatay Nene Pimentel. Hindi ko sinasabi na masama po ito Local Government Code, no? Ang masama lang, dahil nga wala tayong karapatan sa trial by jury, ang nangyari, marami ang nakapaghari-harian dahil may autonomy na sila. Maraming mayors, no, ha? Ang nakapaghari-harian, isama mo na si Digonggong na nagtatagpa ng Davao Death Squad. Kalauna naging Philippine Death Squad. Para untouchable na sila. No limit ang hearing na sila dahil sa local government code autonomy. Hindi po ba? Now, bagay, nabanggit ko na ito, ano? Imbis na sa people ang power, nilagay sa kamay ng mga traidor at kawatan. Now, pag-usapan po natin ang Bill of Rights. Ito pong Bill of Rights, ito po yung ating kalasag. Kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa abusadong pamahalaan. Ito po yung Bill of Rights, no, ha? Ito po yung pinaka-importante, importanteng dokumento sa balat ng ating saligang batas. No? So dito po sa ating Bill of Rights, meron po tayong 22 mga karapatan. Tinimbang, ngunit kulang na kulang sapagkat anumang oras o pagkakataon, kayang-kayang yurakan po ang ating karapatan ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. So, kilatisin natin po, special mention po dito yung pong Section 1 ng ating Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of laws. Ano po ang problema rito? Kung titingnan mo, pwede kang pumalakpak eh. Diba? Ang ganda eh. Diba? Ng wording. Pero, reading between the lines, klaro po. Ang due process of law sa ating Bill of Rights ay hindi binigyan ng demokratikong kahulugan. Number 2 na special mention po natin rito ay yun pong Section 4 Bill of Rights pa rin, Article 3. No law shall be passed abridging freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So, malinaw po rito. Ano malinaw rito? Yun pong ating right of the people to peaceably assemble
ay niyurakan na nila. Nagkaroon ng panahon ni Marcos ng batas. 8-8 Bokya. Batas pambansa 8-8 Bokya. No permit, no rally policy. Ibig sabihin, abay, nababoy na. Nababoy po ang karapatan nating to peaceably assemble to seek redress of grievances o petition the government for redress of grievances dito pong batas pambansa 8-8 Bokya. At hindi, dapat motu proprio i-revoke na po ito ng Korte Suprema eh. Pero hindi po na nire-revoke katulad din ito sa Malampaya funds na ang bukod tangi lang na mag-appropriate ay Pangulo. At yung Judiciary Development Fund na ang tanging mag-appropriate lang ay ang Chief Justice. Labag po ito sa 1987 Constitution sapagkat dapat Kongreso lamang ang may kakayahan na mag-appropriate ng pondo ng bayan. No po. At sa ating pagpapatuloy, ito pa ang special mention sa atin pong Bill of Rights. In all section, naman po ito? Section 14, paragraph 1. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Again, hindi naman po binigyan ng demokratikong kahulugan ang due process of law po dito. Tapos yung paragraph 2 ng section 14, kalagay dito, in all criminal prosecutions, ang accused ay dapat pagkaluban ng mabilis, walang kinikilingan at pampublikong paglilitis. Hindi na naman po binigyan ng demokratikong kahulugan rito ang salitang pampublikong paglilitis. Isama mo na dyan yung pong mabilis at walang kinikilingan na pampublikong paglilitis. Wala pong demokratikong kahulugan. So, ikumpara po natin doon sa Bill of Rights naman ng mga kung saan hinugot ang ating pong demokrasya. Cheers, demokrasya. Sa 10 lamang po ang Bill of Rights. Mga provisong nakapalob sa Bill of Rights sa mga Ngunit, nung tinimbang, abay, suwabing-suwabi at swaktong-swakto. Walang labis, walang kulang nga. Bakit po kamo? Dito po sa amendment number 1, yung pong amendments, first 10 amendments po ng United States Constitution ay Bill of Rights. So sa amendment number 1, sinasabi rito, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or of the right of the people to peaceably to assemble and petition government for redress of grievances. Number 1 po yan, sa kanilang Bill of Rights. Freedom of the press, at peaceful assembly, to petition government for redress of grievances. Sa amendment number 2, a well-regulated militia being necessary to security of free state, to the security of free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Wala po sa atin ito. Pero napakamahalaga po ito sapagkat ang bottom line dito o sa sundot sagad, tayo ding mga mamamayan Diba?
ang sa mga kamay natin nakasalalay ang pagdepensa sa ating pong bayang magiliw kapag tayo pa nilusob ng China. Tulad ng ginawang paglusob ng mga Hapon rito. Oh? Hindi lamang po sa Armed Forces of the Philippines nakasalalay, kundi sa lahat ng mga mamayan. At ang isa pang kahalagaan ng right to keep and bear arms, deterrent po din po ito para sa mga traidor at kawatan sa pamahalaan dahil matatakot sila. Armado tayo eh. Eh kung kaungasan, kabuktutan ng kanilang mga pinagagawa, abay, maghuhunos dili po sila. Kaya hindi po na isinama ito sa ating Bill of Rights. Para sa interest po nilang mga traidor at kawatan. Umpisa pa sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, at 1987 Constitution. Puro po proteksyon ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan ang palaman. Pambira. Amendment number, ano na siya? Number 2. Hindi, tapos tayo dyan. Amendment, skip natin yung iba. O kasi ito lang po yung pinaka-sustansya sa Bill of Rights ng mga kano. Amendment number 5. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Presentment, akusasyon po. Indictment, sakdal. Grand jury, ito po yung ang miyembro ay mula 16 hanggang 23 na mga pangkaraniwang mamayan. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. No? Ito po ang kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga traidor at kawatan sa gobyerno. Pag inakusahan ng gobyerno, ang pangalan ay Senadora Laila de Lima, aba hindi po pwedeng mga prosecutor lang ang magdesisyon o yung DOJ secretary lang o kahit inutusan pa siya ng Pangulo, hindi po pwede. Kailangan niyang ilapag sa mga grand jurors, 23 katao, at 12 sa kanila kailangan sumang-ayon para masampa ng kaso ang isang Laila de Lima sa kasong drug lording. Di ba? Hirap gawin yun. Lalo na kung ebidensya mo ay mga dispalingado at gawa-gawang kwento. Hindi po ito makakalusot sa mga grand jurors. Diba? Gamit ang sentido komon. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Walang kinikilingan po itong mga ito. Sentido komon. Ang gamit-gamit po nila para tuklasin ang katotohanan. Ang sentido komon ng pangkaraniwang tao ay kombinasyon ng utak, puso, konsensya at patriotismo. Ang hirap po makalusot yan ang mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. So, Amendment number 6, natin po pagpapatuloy ng pagkilatis dito po sa First 10 Amendment to the U.S. Constitution. In all criminal prosecution, the accused, yung akusado po, shall enjoy, nanamnamin niya, lalasapin niya ang sustansya ng karapatan sa mabilis, pampubliko, at walang kinikilingan na hukumang hurado ng mga mamayan. Ito yun. Hukumang hurado ng mga mamayan. Ito po yung trial jury. Kadalasan ay 12 katao. Dapat unanimous ang desisyon for guilt, kung guilty ang akusado o inosente sa mga kaso ng korupsyon, human rights violations, tukhang, hindi gonggong, land grabbing, drug trafficking, at lahat pa ng mga cancel sa lipunang Pilipino.
dadaan po sa karayom na walang butas ang gustong sumindikato o gustong magmanipula sa mga grand at trial jurors. Taga na po sa panahon yan, kahit na i-research nyo sa kasaysayan ng buong mundo sa mga bansang may jury justice system. You can take my word for that. Or if you don't, do your own research job. So malinaw na malinaw po, no ha? Ang karapatan natin sa hukumang trial by jury ay birthright. Dahil hinugot natin yung ating demokrasya sa Amerika. Ang pampito po nilang amendment sa US Constitution ang nakasaad dito sa lahat po ng mga paglilitis maging in-extend nila sa mga civil cases ng halaga ay $20. Almost, ilan na ba ito? Mahigit 2 siglo na nakalipas Bira, $20. So, well, ang halaga ng $20 yan, siyempre tumaas na rin po. At ito po ang pinakasustansya. Walang katotohanan na nilitis doon po sa hukumang hurado o trial by jury of the people shall be otherwise re-examined in any court of the United States. No? So kung dito sa atin, anumang desisyon ng hukumang hurado ng mga mamamayan po ay final and executory. Hindi po pwedeng baliwalain, baklasin o balintungin ng korte kahit ng Korte Suprema. Po. Pero pwede naman mag-apila ang aggrieved party. Yung pong natalo. Ang pwede niya unang-una i-apila, yung pong sentensya. Kasi ang nagbabagsak ng sentensya ay yung judge. Alinsunod sa batas. Diba? Ang jury naman ang hinahanap katotohanan. Gamit ang sentido komon. Kahit 7-year-old idiot ay kaya-kayang hanapin si katotohanan. No? So, bukod po doon sa hatol, ng judge alinsunod sa batas ang pwedeng i-apila ng convicted, aggrieved party, kung tawagin nila, pwede ding umapila. Kung merong mga nakitang ebidensya na pabor sa kanya, na hindi naggamit doon sa nakaraang trial. Pagka yun ang inapila niya, ang bukod tanging magagawa ng korte, ibalik sa trial jury. Iba na naman siyempre ang mga juror, maging panel naman ng panibagong juror, at litisin muli ang kaso na para bagang wala pang nangyaring paglilitis. At doon, pag nanalo siya, gamit ang mga panibagong natuklas sa ebidensya, absuelto siya. At kung siya po ay may pinsala dahil siya ay nakulong, wala kasalanan, abay, babayaran po siya ng gobyerno ng karampatang danyos perjuicios. Pero sa kasaysayan ng Amerika at anumang mga may trial by jury, madalang pa po sa patak ng ulan sa Saudi na mangyari ang ganung sitwasyon. So, mga kapwa ko kahanay sa 99.9% masang or mga itsaperang Pilipino. Cheers po muna. Cheers! Meron po akong hinandang 4 na gabay sa pagboto. At sana all ay aprobado sa inyo. Number 1, siyempre, juror advocate siya. Para mabaklas na natin ang hukumang o kabuktutan ng hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan at palitan ng beauty ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Para wala na pong no limit ang hiri. May panahon pa ni Jose Rizal, uso yung mga no limit ang hiri. Touch me not. Hindi mo ako. Huwag mo akong salingin. Hari ako rito. Diba?
Hanggang ngayon ba naman, panahon na ni Mark Zuckerberg, meron pa mga dumami pa lalo ang mga no limit ang hiri. Aha. Sa ating pong bayang Magiliw. So pag juror advocate ng ating iboboto, iluluklok sa gobyerno, abay, hindi tayo magkakamali yan. Talagang makakapitan natin na makatarungan ng makataong dito natin. Siyempre, wag din natin iboto yung mga pro-China. Diba? Anti-China po tayo. Alam niyo po itong mga pro-China, ha? Kurakotable funds lang nasa isip ng mga yan. Ha? Corruption dito, corruption doon. Nakita niyo naman yung mga proyekto binigay dito ng China. Pinunduan ng China. Tigmak. Ha? Tigmak na anomalya. So, anti-China po na kandidato ang ating iboboto. Siyempre, meron ding pro-impeachment. Hindi lang dahil si Sara Duterte ini-impeach, kundi kahit na sino ang i-impeach, ano po, kailangan suportahan ng kandidato natin sa team juror. Para umira lang rule of law. Rule of law po, ito ang mahalaga eh. Hindi po rule of the few, rule of law. Pag nilitis ngayon si BP Sara, abay mapagsino po natin itong mga senador, no? Magiging mga congressman din na mga prosecutor, no? At yung mga senador na kung saan ang killing nila. Ang killing ba nila ay para sa traidor at kurakot o kontra traidor at kurakot sila. At syempre the last but not the least, no? Ito pong pro-freedom of speech. Ito pong freedom of speech po, nakapaloob po ito sa charter mismo ng United Nations, kung saan tayo po ay isa sa mga original na signatory. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, freedom from fear. No? Yan po ay demokratikong proseso. No? Yan po ang nandun sa hanay ng mga litanya ng mga prinsipyo ng demokrasya. Ito po ay mga pangunahin. No? So malinaw po yan. Ano po? Okay. Panahon na para po tayo ay muling magkaisa. Naunsya man, nabudol-budol man tayo sa People Power Revolution. Dito po, sa Juror People Power Revolution, talaga pong eksakto ang ating pong tinutumbok dito. Ang ating pong hangarin malinaw na malinaw kung ano po ang ating dapat na pagkakaisahan. Sapagkat ang salitang pagkakaisa po ay isang hungkag na salita kung walang tumbok na layunin. Dito po sa ating Juror People Power Revolution, meron po tayong tumbok na layunin at ang ating pong bigkis ng pagkakaisa ay the empowerment of we, the sovereign but so far powerless Filipino people bilang mga hurado sa hukumang trial by jury ng we, the sovereign Filipino people. Palinaw na palinaw po yan, no? And so, iwanan ko po sa inyo, ito pong ating pagkaisipan na tigmak, no? Ng sentido komon ng pangkaraniwang tao. No? Pagkaisipang sagana sa lohika at batayan sa kasaysayan ng mga bansa sa buong mundo. Kung may trial by jury, may katarungan, siyempre. Kung may katarungan, may kapayapaan sa buong bayan. Kung may kapayapaan, may kaunlaran para sa tanan. Sentido komon naman po yan. Pumunta dyan, di ba? Kaparin po inyo lagi nakadang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kikilatis Lagari po lamang. May God bless us all. May God bless. Dapat lang, Juror tayo.